Ilang beses pa niyang nagamit ang babae hanggang bago mag-umaga. Sulit na sulit ang gabing yon sa kanya. Kinabukasan, tirik ng araw nang siya'y magmulat ang mata. Napangiti siya. Saka kinapang katabi upang yakapin. Wala nang tao doon. Napabalikwat siya ng bangon at tinignan ng oras, 11:00 na. Nagmamadali siyang bumaba ng kama at hinanap ang babae baka nasa banyo lang o kusina. Wala talaga yon. Napadako ang kanyang mga mata sa bedsheet ng kama. Ang mansyang naroroon ang alaala ng unang karanasan ni Sabi. Nagmamadali siya nagbihis baka maaabutan niya pa si Sabi sa bahay. 1 month later, nagising siya ng umagang yun na masama ang pakiramdam. Umiikot ang kanyang paningin. Pakiramdam niya gumagalaw ang paligid kaya hindi niya makuhang bumangon man lang. Sinisikmura pa siya. Dahil yata sa sobrang kape kaya nakakaramdam siya ng hyperacidity. Nagpalipas pa siya ng 5 minuto bago tuluyan tumayo. Naaamoy niya ang nilulutong bawang sa kusina ng apartment na tinitirhan niya. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa amoy na yon. Sumisigid sa kanyang sentido ang amoy ng ginisa. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo at pilit na isinusuka ang isang bagay na pakiramdam niya ay nakakasama sa kanyang tiyan. Naluluha na siya sa labis sa pagduwal kahit wala siyang inilalabas. Sa mga nakalipas na araw, nararamdaman niya na rin ito, ngunit agad siyang naglalagay sa tiyan ng Vicks VapoRub. Dahil siguro sa kanyang pagpayat, kaya pati katawan niya ay naapektuhan na. Lumabas na siya ng kwarto at natanaw na nagluluto ang kaibigan niyang si Lala. Sumasayaw-sayaw pang babae habang panay ang halo sa sinangag sa kawali. Masarap itong magluto. Lahat ng klase ng pagkain kaya nitong lutuin. Mahilig mag-imbento ng putahe. Kaklase niya sa high school si Lala. Masasabi niyang ito ang pinaka-close sa kanya. Nung maulila si Lala, isinama na siya ng tiyahin sa Bataan. Doon na ito nanirahan. Wala na siyang balita hanggang sa aksidente niya itong nakita sa opisina kung saan siya nagtatrabaho bilang office staff. Nagbebenta at nagpapa-order ito ng mga lutong ulam at merienda. May-ari sila ng 10 pinto ang apartment na malapit sa building kung saan siya nagtatrabaho. Doon din ito nakatira. Namana niya yon sa tita niya na nag-aruga sa kanya nung maulila siya. Inaya siya ni Lala doon na lang siya mangupahan dahil malayo ang kanyang tirahan. Pumayag siya, lalo na't ang kailangan pala ni Lala ay makakasama dahil nag-iisa ito. Ang 3,000 ambag niya kada buwan ay kulang pa sana kung sa ibang bahay siya nakatira. 5,000 sana ang gusto niyang ibigay subalit hindi pumayag si Lala. Masaya daw ang kaibigan na nagkita silang muli. HRM ang natapos nito subalit ayaw daw nito ng may boss. Dahil likas sa kanyang hilig sa pagluluto, nagnegosyo na lang ito at ang tinarget, ang mga opisinang malapit sa kanyang lugar. Doon siya labis na humanga sa kaibigan. Hindi lang ito basta matalino, madiskarte din. May 2 itong tauhan na pumupunta doon upang tulungan itong magluto at mag-deliver. Nagpapa-order din sila ng mga bilao ng pagkain or ang tawag ni Lala ay small catering business. Beb, gising ka na pala. Walang pasok kayo na. Nginitian pa siya ng kaibigan saka ipinagpatuloy niya ang paghahalo ng sinangag. Nagmamadaling tumakbo sa lababo sa Sabi na muling humalimuyak ang amoy ng bawang. Para talagang binabaliktad ang kanyang sikmura. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Lala at hinagod ang kanyang likod. Okay ka lang ba, Beb? Hinawakan pa nito ang kanyang leeg at noo. Malamig ang pawis mo Kukuha kita ng tubig. Nagmamadali itong lumayo sa kanya at kinuha ang kanyang tumbler sa ref. Binuksan na nito yon bago iabot sa kanya. Uminom ka muna. Nilagok niya ang tubig na iyon. Uhaw na uhaw siya. Halos maubos niya ang laman ng tumbler na yon at hihinga-hinga siya matapos uminom. Inabot ni Lala ang kanyang lagayan. Okay ka na ba? Ano ba nararamdaman mo? Tanong nito. Halika. Inalalayan siya nito patungo sa sofa. Tinapatan ng electric fan. Saglit, papatayin ko lang ang kalan. Pagbalik nito, nag-aalala siya nitong tinanong. Ano ba nakain mo kagabi at sumama ang timpla ng tiyan mo? Hindi ko rin alam Bigla na lang ako nalula ngayong umaga. Init na init ang pakiramdam niya.
Ang kanyang pawis ay butil-butil na bumubukal sa kanyang noo. Sumandali siya sa sofa saka pumikit. Kailan mo pa nararamdaman yan? Nakatingin lang sa kanyang kaibigan. Nag-iisip marahil ito sa kanyang kalagayan. Dadalhin na kaya kita sa ospital? Okay lang ako. Noon pa naman ako inaatake ng acid lalo na kapag nagkakape na madalas. Sagot niya dito. Pahinga lang sigurong kailangan ko. Isa pa, stress ako sa trabaho. Pakiramdam ko kasi pinagtutulungan nila ako eh. Ang dami nilang iniuutos sa akin eh hindi ko na rin maintindihan kung part pa ba ng trabaho ko. Hinawakan niyang kanyang sentido at hinilot-hilot niya yon. Ang pintig na nagmumula doon ang labis na nagpapasakit ng kanyang ulo. Bakit naman hindi mo isumbong sa supervisor or manager niyo? Mali ang ginagawa nila sa'yo. Payo nito sa kanya. Hindi na ako bata, Beb, para maging sumbongera. Kailangan ko lang ng iba yung pasensya. Isa pa, ayokong halukayin pa nila ang tungkol sa akin at baka malaman pa nila talaga kung sino ko. Ayoko naman na hanggang dito, matuntun pa ako ni na Papa. Nagtatago na nga ako eh. Katwiran niya sa kaibigan. Hanggang kaya ko magtiis, gagawin ko. Hindi na ako prinsesa ng isang kumpanya. Isa na lang ako, ordinaryong manggagawa tulad ng iba. Minsan, mahirap din maging mayaman, no? Tapos, bigla ka na lang ipagbibili ng magulang mo. Bakit kasi hindi yung mga tsaka mong stepsister ang gustuhin ng matandang yon? Sa ganda mo yan, luging-lugi ka doon. Binalikan niyang kanyang niluluto. Iminulat ko ang aking mga mata habang nakatingala. Iniisip niyang unfair ang buhay niya. Magaling siya. Kayang-kaya niya ang trabaho, subalit ang mga kapatid niya sa labas ay sobrang bulagsak sa salapi. Akala ng mga ito meron silang pabrika ng kwarta. Hindi man lang pagtrabahuhin ng tatay niya. Tapos ngayong nagkandaloko-lokong kanilang negosyo, siyang ipamabayad ng utang o collateral sa merging. Nagpupulis pa rin ang kanyang kalooban at tinanggap na sa kanyang sarili na ang negosyo na ipundar ng kanyang mga magulang ay mawawala na. Lulubog na iyon ng tuluyan at malabo na makabangon pa. Huminga siya ng malalim at mapait na ngumiti. Mababaka sa kanyang mukha ang pait na nangyayari sa kanyang buhay. Nakatanggap siya ng message mula sa kanilang supervisor. Pinapapasok siya nito. Napasimangot na lang siya. Minsan, pinapapasok siya ng Sabado at kung kailan may mahalagang event saka siya pinapag-off ng mga ito na parang nananadya. Lalo na kung ang kanilang president ang committing. Hindi siya pinapapunta. Hindi niya mawari kung saan nagagaling ang galit ng mga ito sa kanya. Wala naman siyang ginagawang masama. Papasok ako. Paalam niya kay Lala na kasalukuyan nagsasandok ng pagkain. Ha? Walang pasok ngayon ah. Wika nito sa kanya. Gulat na gulat ito at itinigil ang paghahain sa mesa. Inaatake ng kalokohan ng supervisor namin. Pinapapasok ako. Sagot niya dito. Maliligo muna ako pero kakain ako bago umalis. Nagmamadali na siyang umakyat upang makapaghanda. Sebastian point of view. Shit. Napapukpok siya sa kanyang manibela ng kapain ng kanyang bulsa. Ang wallet na pinaglalagyan niya ng ID ay naiwan sa opisina niya at iyon ay nasa 8th floor pa. Inasikaso niya maintenance ng elevator dahil nagkaroon ng malfunction. Hindi ito nagsasara. Ayaw niyang abalahin ng ibang tao kaya personal niya itong pinuntahan. Subalit hindi pa ito tapos at mayroon siyang meeting. Wala siyang ibang choice kundi dumaan sa hagdan. Damn! Daing niya matapos marating ang ikatlong palapag. Daig ko pa nag-cardio workout dito. Pinupunasan niya ng panyo ang bumubukal na pawis sa kanyang mukha. Pinubad niya ang suot na polo at isinabit iyon sa gilid ng hagdan sa fire exit. Babalikan na lang kita mamaya. Hubad na hubad siya habang paakyat ng may maulunigan tinig ng isang babae na parang humihingi ng tulong. Pinakinggan niya yung mabuti, wala yun sa ika-4 na palapag. Habang tumataas ang kanyang nararating, lumalakas ang tinig na yon, nakakaawa, nagmamakaawa, humihingi ng saklolo. Kumakabog ang kanyang dibdib at naalala ang bali-balitang may white lady sa lugar na yon na nagpapakita at nagpaparamdam sa mga kalalakihan. Ngunit lumalakas ang tinig na yon. Kung white lady yon, hindi sana yun ganoong ka-visible o kalakas. Pagdating niya sa 6th floor, ang marketing department parang may mga upuang natutumba sa loob at doon niya napagtanto na hindi iyon multo. Totoo yun.
Pinihit niya ang seradura, ngunit iyon ay nakakandado. Ginamit niyang buong lakas upang sipain ang pinto. Tumambad sa kanyang isang babaeng wala ng pang-itaas at umiiyak. Hawak-hawak ng isang lalaking hubad na rin at nakakapatong ito sa nagmamakaawang babae. Nagulat ang lalaki pagkakita sa kanya. Agad niya itong sinipa sa dibdib. Tumalsik ang lalaki. Nagmamadali niyang inalalayan ng babaeng sabog na sabog ang buhok at namumugto ang mga mata sa kakaiyak. "Bisit ka, manya ka. Anong ginagawa mo?" Itinayo niya ang lalaki mula sa balikat nito. "Anong kalokohan ang ginagawa mo? At sa opisinang tumo pa din nalang kahayupan mo?" Sandali sir, girlfriend." Napaupi ito sa sahig matapos niya suntukin sa panga. Umagos ang dugo mula sa gilid ng labi nito. "Miss, okay ka na ba?" Pinuntahan niya ang babaeng nakaupo sa tabi at hindi malaman kung paano tatakpan ang sarili. Hinanap ng kanyang matandamit ang babae. Nakapatong yun sa may lamesa. Wala na yung mga botones. Nagkalat na sa sahig. Pati ang panloob ng babae ay sira na. Bakat sa balikat nito ang gasgas na dulot ng paghaklit sa suot nitong bra. Itinakip niya sa harapan nito ang nakuhan damit. "Sir, hindi ko po siya boyfriend." Umiiyak na sumbong ng babae sa kanya. Sabi po ni sir may patrabaho po sa akin, ngunit hindi ko po alam na may balak po siyang masama sa akin." Umiiyak ito habang nakatungo. "Sir, maniwala kayo sa akin. Karelasyon ko babaeng yan." Sigaw ng baboy na lalaking iyon sa kanila. "Siya nagiiya sa akin dito." Kinuha niyang kanyang cellphone at nagdayal. "Tumawag kayo ng pulis at umakyat dito sa 6th floor. Meron ditong sexual offender." Kagad na dumating ang mga pulis sa lugar na yon at hinuli si Mr. Lee. Madami na pala yung blotter ngunit natatakasan dahil binabayaran ng mga nagagahasa. Sa lugar ding iyon ito ginagawa ang mga kabalbalan kapalit ang recommendations para ma-regular at increase of salary. Hindi siya makapaniwalang nangyayari iyon sa mismong kanyang kumpanya. Kailangang managot din ang manager niya sa department na yon. Hindi siya naniniwala na wala itong nalalaman sa nangyayari. "Paswerte ka, miss, at pumunta ang boss niyo doon. Kung hindi, nabiktima ka rin niyang si Mr. Lee." Wika ng pulis sa dalagang kasama niya. May balabal na itong tuwalya na ipinabili niya sa guard. "Anong pangalan mo?" "Sabrina po. Sabrina Sandejas." Sagot nito. Nangangatal pang boses nito at halatang takot na takot dahil sa pagkakapilipit nito ng bote ng mineral water. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig na pangalan. Sabrina Sandejas. Pangalan iyon ng babaeng hinahanap niya. Hindi pa niya masyadong nakikita mukha nito dahil ang kamay nito ay laging nakalagay sa parteng mata. Nakinig lang siya sa interview dito. Nagsasalita lang siya kapag may tanong ang kapulisan sa kanya. Nakatagilid pa sa sabi kaya hindi niya masabi kung itong babaeng ilang buwan na niyang hinahanap. Pagkatapos ng interview, sinabihan sila ng pulis na pwede na silang umuwi. "Salamat ho, Chief." Nakipagkamay siya sa mga pulis na naroon. "Sasabihin na lang namin kayo, sir, kapag may iba pang nagreklamo. At saka yung mga biktima nitong manyakis sa opisina nyo, sabihin nyo, kumanta na rin para lalong madin ito at hindi na makalabas pa." Paalala ng pulis sa kanila. Kasabay na niya lumabas sa sabi. Pagdating nila sa harapan, humarap ito sa kanya at bahagya pang yumukod. "Maraming salamat, sir." Sabi nito sa kanya. Doon niya napansin ang mukha ng babaeng hinahanap niya. Lalo na nang hawiin nito ang kanyang buhok gamit ang isang kamay. Hindi niya malilimutan ang maamong mukhang iyon. Lalo na mga singkitin nitong mata na nagbibigay dito ng Korean vibes. Ang dimple sa pisngi nito at ang ngiting yon, ang isang bagay na hindi niya makalimutan sa itsura ng babae. Nagigilty pa rin siya hanggang ngayon sa pinag-isipan niya ito ng masama. Naakala niya nagkukunwari lang ito, nagaya ito ng iba ng professional prosti din. Nangunot ang noon niya habang nakatitig ako sa kanya. Bakit ho?" Tanong nito sa kanya. Marahil hindi siya nakilala ni Sabi, dahil hindi na siya balbasarado tulad ng una nilang pagkikita. "Ang tagal kitang hinanap, Sabi. Dito lang pala kita matatagpuan." Sabi niya kay Sabi. Nababanaag niya sa mga mata nito ang labis sa pagtataka. Iniisip siguro nito kung nagbibiro ba siya o hindi. Teka ho, mister." Awat ni Sabi sa sinasabi niya. Bigla itong dumistansya sa kanya.
Alam kong utang na loob ko na iniligtas niyo ako sa manyakis na yon. Pero sana naman ho, huwag niyong iisipin na isa akong pakawalang babae. Halos hindi na niya marinig ang sinasabi nito dahil lumayo ito ng todo sa kanya. Hindi yan ang nais kong sabihin sa'yo, sabi. Nagkakamali ka. Napataas pa ang kanyang kamay. Nagkita na tayo. Mga 1 buwan ang nakakaraan. Paliwanag niya dito. Naglakad siya palapit dito, ngunit ito naman ay patuloy na umaatras. Kaya minabuti niyang hindi na dikitan ng babae. May dumating na isang pulang Innova sa tapat nila at bumaba mula doon ang isang babaeng nakapantalon at t-shirt. May dala itong kumot na agad ibinalot kay Sabi. Kumusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Dinala ko ng kotse para hindi ka na maglalakad. Napatingin ito sa kanya. Sino siya? Siya yung nailigtas sa akin. Sagot ni Sabi sa kasamang babae. Salamat ho, sir. Ngumiti pa ang babae sa kanya pero saglit lang yon. Hindi ko na sisilipin yung hayop na yon. Baka kung ano nilang magawa ko. Sige po, sir. Uuna na po kami. Inakay na ito ng kasama upang makasakay sa sasakyan. Pinanood lang niya ang pag-alis ng mga ito. Babae ang karelasyon ni Sabi. Napahawak siya sa kanyang buhok. Sayang naman ang ganda niya kung doon lang siya mapupunta. Napapaltak na lang siya at bumaba ng hagdan. Anong gagawin nila? Magkikiskisa ng tahong? Kaya ang ginawa ni Lord na babae at lalaki ang tao sa mundo kasi yun ang match. Hindi pa rin siya makapaniwalang papatulan ni Sabi ang mukhang tomboy na yon. Napukpok niya ang manibela ng kanyang sasakyan. Ang wallet ko pala. Hinanap niya sa PC ng company ang profile ni Sabi. Doon niya nalaman na magdadalawang buwan na pala itong nagtatrabaho doon. Nagtataka naman siya kung bakit hindi niya ito nakikita kapag may meeting sila. Napaka-imposible naman na hindi ito nakaka-attend. Ang meeting ay para sa lahat ng empleyado per department. Kinuha niya ang telepono at idinayal ang number ng HR. Yes po, sir. Mula iyon sa kabilang linya. Mag-schedule ka ng meeting sa marketing department. Lahat ay kailangang umattend. Bilin niya dito. Sir, kaka-meeting lang po sa kanila last week. Sagot nito. Magpo-promote tayo ng bagong supervisor at manager. Ano po nangyari kay Mr. Lee? Wala na siya. Umattend din kayo. Sige po, sir. Ibinaba na niya ang telepono. Malamang umattend si Sabi doon. Kaya malalaman na ng babae na siyang may-ari ng kumpanya. Gusto niyang malaman kung karelasyon ba nito sa mundo ditong babae kahapon. Hindi talaga siya nito nakikilala. Nag-iba kasi ang hugis ng kanyang mukha noong mag-shave na siya.